Okay, so kung inyo mapapansin mga kamaster, no, napakaingay po ng ating indoor unit at nagbiblink po yung ating display. At ang problema dito, hindi po makontrol ni sir sa kanyang remote control. Sa mga oras na ito, ituturo ko sa inyo kung paano yung mga paraan upang mawala po yung error na ito mga kamaster. Okay! So ayun mga kamaster, no, ang unang-una nyong gagawin kapag kayo ay naka-encounter ng napakaingay na indoor unit, syempre tatanggalin nyo po muna yung pinaka-auto switch or yung tack switch, okay? Tingnan nyo po muna yung board mamaya kasi corroded na talaga yung ating board kaya nagsushort yung ating switch kaya umiingay, okay? At kadalasang nangyayari po yan, no? Sakit po talaga ni LJ yan. Bakit? Yung pinaka-board kasi ng ating receiver na yan ay nakatihaya. Tama sabi mo. Kaya nababasa po talaga yan mga kamaster. Itaga nyo sa kapitbahay mong chismosa. Nababasa po talaga yan. At syempre, pag nabasa po yung pinaka-auto switch or yung tack switch, syempre mag-iingay. Okay? So, ito po yung kailangan nyong gawin. It's either magpalit po kayo ng bagong tack switch or di naman kaya, pwede nyo pong i-repair yung pinaka-auto switch na yan mga kamaster. Pag na-repair nyo po yan at pag binalik nyo, ingat lang po kasi mamaya naiipit kaya pala umiingay mga kamaster. Okay? Pinaghandaan ko na yan. Okay, sa mga kamaster, no, naisalpak na ho natin yung switch na to. Then lagyan niyo po siya ng glue stick, no, para na protektado po yung ating board kasi natitilamsikan po siya ng tubig na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng short, no. Kasi kanina shorted po talaga yung ating switch. Okay? So glue stick lang, yan, no. Para kahit paano protektado yung ating mga kamaster, no. Para kahit paano protektado yung ating board para hindi nagso-short kasi drain pan po ito eh. Tama sabi mo. Okay, siya mga kamaster, no, i-on ho natin. Ayun, so yan. So, ang nangyayari ho, gumagana na ho siya sa kanyang remote. So, dati ho, hindi ho talaga gumagana. Okay? So, ang naging problema lamang ho na ito ay yung ito. Ito po. Teka lang ha. Ayan. Ito ho, shorted yung kanyang switch. So, nirepair lamang ho natin to kanina at alhamdulillah, okay na ho yan. Oh. Yo, ganun lamang ko simple. Oh. So, yung problema nga lang po na ito mga kamaster kasi nilinis po ito ng ating mga minamahal na service center. Diyan lamang ho, malapit dito sa bahay ni sir. At yun nga po, pagkalipas noon ay hindi na po sila binalikan. Yun. So, ang problema lamang ho na ito, yung kanyang switch, yung emergency switch mga kamaster. Kaya hindi po control sa remote. Ngayon okay na. Ayan o. Yan o. O yan o. Okay. So sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician na kapag naka-encounter kayo na hindi na nakakontrol sa remote, puntahan niyo po muna yung emergency switch baka shorted na po. Okay, kasi hindi na po makontrol. Okay. Malamig nga. Malamig ba talaga? Oo. Okay, so alhamdulillah rabbil alamin, okay na po ito mga kamaster, no? So kapag ganyan na hindi nyo na ho ma-control sa remote, check nyo ho muna yung mga connection ng wire. Pagkatapos yung switch doon sa yung emergency switch, i-check nyo po yun kasi minsan kapag halimbawa shorted po yun, talagang hindi nyo talaga makukontrol sa ating remote mga kamaster. Pero sa pagkakataong ito, okay na ito yun, yun yun So okay na po ito mga kamaster, no? So sana nakatulong itong munting video natin ibinahagi sa ating mga kababayan technician na kapag yung inyong LG aircon na hindi na makontrol, no, sa kanyang remote, posibleng shorted lamang ho yan at nangyayari po yan pagkatapos cleaning mga kamaster. At yung nga pong nangyari after cleaning, naglolo ko na po. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.